Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat ha. Nakakatuwa kayo. Hallelujah. Parang nung nag-umpisa kami, mas marami pa yata kayo. Nag-umpisa kami, 7 tao lang, pang-8 yung aso. Alam mo, ang Hub of Christ nagsimula lang sa isang bodega. Tapos, kinausap ako ng Panginoon na ang gawain na yon, kami lang pamilya. Alam mo, sinong mag-aakala, pag ang Diyos talaga ang nagtayo, talagang ngayon 28 na ang simbahan. Now, palakpakan natin ang Panginoon. So, ito ang tuwa sa mag-asawang to, Pastor Walter and Pastor Ni. Oo, nung nandoon pa sila sa sanctification process at saka sa developing process, talaga naman ano pa si attorney, nag-resign. Buti marunong makinig. Mag-resign ka muna. Gagawin ni Lord sa'yo ganito. Gagawin sa'yo ni Lord ganito. After ng ganito gagawin yan sa'yo. Nakaw, sa taas ng paniniwala niyan. Pero lahat din naman, alam mo, pinanalangin ko talaga, Lord, sana magkatotoo yung mga sinasabi ko. Alam mo, kasi 'di ba si Elijah sa James chapter 5 verse 17, sabi doon na walang pagkakaiba si Elijah sa atin. Walang pagkakaiba ho talaga. Nung pinanalangin niya ng 3 taon at kalahati na wag uulan, hindi lang po niya yung sinabi, kundi kanya talagang inalagaan sa panalangin na magkatotoo yung sinabi niya. Eh di siyempre, ang dami kong nakikita sa unahan para sa mag-asawang to. So habang nakikita ko, Lord, magkatotoo nawa, wag sumabit. Alam mo bakit? Kasi yung magsalita ka, magbitaw ka, pag hindi mo inalagaan kay Lord yan ang panalangin, ewan ko lang kung magkatotoo. Kasi kung si Elijah nga, na propeta, kung manalangin ay napapababa ang apoy, ako naman, di naman nagpababa ng apoy. Di ko pa naman natumbasan yon. Wala namang bumabang apoy. Ha? Apoy ng pag-ibig bumaba. Leka naman, di ba? Yung pag-ibig kay Lord, umapoy. Amen, nag-uumapoy. Kaya yung aking i-share ngayon is go large to go beyond. Okay? Go large and to go beyond. So, bago lahat niyan, meron lang akong gustong ipanood sa inyo. No? Ito'y isang istorya na mga 4 minutes lang yata ito or 4 minutes na 4 minutes or 7 minutes. Di ko alam pero puputulin ko na lang pero paliwanag ko lang para makita nyo ang istoryang ito because I need you to understand how to live, to go beyond, and be ready to go large, to go larger, para mag-enlarge yung ating spirit. Kasi it's not about your external needs. It's not about your physical, outward appearance. It's all about with what happened with your spirit. So, di rin yun about how educated are you. Kasi marami na rin educated. Nothing wrong with it. In respect doon sa mga educated, no? With respect doon sa mga educated. Pero ang dami na rin educated. Pero bakit naman nasa area na di rin nila na-fulfill? But meron silang tinatawag na unfulfilled dreams. So,
I want you to see this kasi for you to understand the plan of God and the purpose of God for your life. Amen. So I need you to understand, and I pray you would come into the revelation to go large, to go beyond. Amen? Oh, see. And I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin. First attempt riding the bicycle. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Okay, all right, a second. All right, so, whenever you're ready. Wait. No, you have to keep your feet on. All right, here we go. Wait. Like, you gotta start rolling at least. And go. Oh, go! All right, back up. Okay. Keep your feet on the pedal. Go. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you going to give up? Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So he, in, how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast,
I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm going to see if somebody brings a bicycle, and I'm going to try to ride a normal bike. It's backwards. It's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. I got it. I'm back. Oh, it clicked. Hold on, it clicked. I got it. Okay, there it is. There's the moment. Okay, I can ride a bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah. Just a fake. You think I'm faking. You don't believe me. It looks so weird to like, and it's cool. You think I'm lying, don't you? Yeah. Again, nakita niyo ba yung lesson doon? Nakita niyo yung aral? So, 8 months niya, everyday, 5 minutes, para lang makalibrate yung isip niya. Yung normal na buhay niya, kailangan niyang palitan ng supernatural. Bakit supernatural? Kasi beyond ng kanyang alam. Higit sa kanyang alam na normal. So kailangan kailangan siyang pumasok sa isang bagong pamamaraan ng buhay. So kailangan siya na pag-aralan. Imagine 8 months niyang pinag-aralan yun. 5 minutes every day. So sa atin pa kaya sa spiritual, tayo ay oriented, experience oriented na may hinahawakan. Tapos ngayon, halimbawa yung gusto mong mag-aral ng parachute, biro mo sa eroplano, sanay kang may hinahawakan, doon ka dumidepende, bigla kang tatalon sa wala kang hinahawakan. Ano kayang gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Kung ang hangin, ang iyong paniniwalaan na wala ka man lang mahawakan, hindi mo mahawakan, paano kung hindi nakalimutan mong i-unlock na buksan yung dapat buksan para ang parachute bumukas? Ito naman, itong bicycle na to, talagang inano niya, minodified niya. So ngayon, kailangan niyang makita kung paano niyang magamit sa ibang paraan nung inayos yung kabaliktaran nung ginawa niya ang monobela. Paano kaya sanay ka sa mundo, sanay ka sa normal na mundo, tapos bigla kang papasok sa gawain ni Kristo. Hallelujah. Anong tingin nyo? Kaya mayroong sinasabi, bata pa lang, yung anak niya, talaga naman, in just 2 weeks, natutunan niya agad, nakuha niya agad, na-pick up niya agad paano imaneho ang mula sa normal na bike patungo sa kakaibang na modified na bike. Paano mo kaya gagawin yon kung hindi mo aralin? Siya, 8 months, 5 minutes every day. Now, ngayon, sa spiritual naman, paano mo kaya tinrain ang iyong sarili? Paano sa gitna ng kawalan? Sabi ng Bible, insufficient in your hand, abundance in His faith. Abundance in His faith. Go anak. Okay, bantayan nyo anak ha. Alright. Next. Yon. Ano yung wala ka na? Magkakaroon ka ba? Iiyak-iyak ka ba sa gilid? Paano mo ba intindihin ang mga bagay na spiritual? Paano mo ba intindihin o basahin, i-diagnose ang mga natural? Kailangan mo i-diagnose lahat.
I-diagnose ano yung problema mo, spiritual ba to, natural ba to? Ito ba'y normal, ito ba'y supernatural? Paano mo siya tinimpla? Paano mo ma-blend ang buhay mo? Sa Bible, insufficient in your hand, abundance in His faith. Kaya yung faith natin, abundance in Him. Kaya yung faith natin is a faith of power na mayroong kapangyarihan to multiply. Tanong, spiritual yan. Nakikita mo ba yan? Di ba hindi? Tama, mali. Nakikita mo ba yan? Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Okay, let's pray. Father God, in the name of Jesus, we come before you, Lord, with humility, humbling ourselves through the power of the Holy Spirit. And we believe in the name of Jesus, we can experience in you, Lord, and through you, a supernatural ability in life to live skillfully. Lord, have your way in our life. In Jesus' name, amen. So, tingnan natin to. So, kailangan yung makita ito para maunawaan yung pag-handle ng buhay. Because pressure is part of life. God did not promise an easy life. Hindi nangako ang Diyos ng easy life. Bagko sinabi pa nga niya, you have tribulation on earth. But sabi niya, be of good cheer because I already overcome the world. He promised to us that He will be with us. Ang pangako niya, siya ay kapiling natin, kasama natin. Kaya insufficient in your hand, abundance in Him. Kaya tinawag ang ating pananampalataya, all these things shall be added. Pero you need to define what is first in your life. Who is first in your life? Sino ba ang primary sa buhay mo? Kailangang ma-define mo yan sa iyong sarili no matter what. I-define mo yan sa iyong sarili, you need to believe it no matter what. Because all the works that we can do is the work to believe and the work to receive. Again, all the works that we can do is the work to believe and the work to receive. He said like this, and all these things shall be added unto you. And the word all these things is not a new refrigerator. The word all these things is not a new position or new title. The word all these things is not a new houses. It's not a new car. The word all these things means body is better than clothing and life is better than food. Again, ang meaning ng all these things ay ang buhay ay higit sa pagkain at ang katawan ay higit kaysa pananamit. Amen po ba doon? Anong magagawa ng masarap na pagkain kung wala kang ganang kumain? Anong magagawa ng magandang kama? Di ka naman makatulog. Hello? Anong magagawa ng malamig na aircon? Mainit naman ang ulo mo. Hello? Ha? Anong magagawa ng aircon? Pag mainit ang panahon, mainit din ang ulo mo. Alam mo, kagagaling lang namin ng Australia, autumn ngayon. So nataglagas na yung mga dahon.
So paglamig na, papasok na ng palamig. So bago lumamig ng gusto, lumabas na kami. So bago din lumamig, nangisda pa kami. Sus, ang kapal ng suot ko. Okay na rin yung lamig kasi magdadagdag ka lang ng damit. Pero kung mainit, anong pwede mong idagdag? Sagot, wala. Kaya mag-practice ka na sa lamig para mayroon kang idagdag. Huwag mong praktisin ang mainit kasi wala ka na rin idadagdag. Mababawas lang ang buhay mo. Balik, go large and go beyond. Amen po ba? Go large and go beyond. So, kailangan mo maintindihan, madiagnose mo ang panahon mo. Madiagnose mo ang panahon. Pag panahon ng edad na estudyante ka, diagnose mo yan. Panahon mo na ikaw ay may asawa, i-diagnose mo yan. Panahon nung ikaw ay lola na at lolo ka na, i-diagnose mo rin yan. Panahon nung ikaw ay nasa kama na, i-diagnose mo rin yan. Hallelujah. Aminin natin sa hindi, pag tumanda tayo, magiging irrelevant tayo. Sintunado tayo. Ako darating sa ganon. Si Jacob dumating sa ganon. Paano na pag dumating yung insufficient sa buhay mo? Dumating yung kulang, dumating yung wala ka na, di mo na magawa, yung dati mong magawa, ano pa ang sunod mong magawa? Hello? Sinong naniniwala? Lahat tayo magagrahe. Sabi mo sa iyong katabi, gagrahe ka rin. Hindi pa nga lang ngayon. Okay? Hindi pa nga lang ngayon. So bago ka grumahe, isipin mo na ngayon, you need to go large. You need to go beyond. You need to be ready to the supernatural work of God. You need to prepare yourself. Because why? The widow, doon sa 2 Kings, chapter 4, now it came to pass when the vessel were full, that she said to her son, bring me another vessel. And said to her, there is not another vessel. So the oil stopped. Then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest. Amen po ba? Para ikaw at ang iyong anak ay mabuhay. Itong mag-ina na ito, nag-iisip na ng kamatayan. Nag-iisip na ng kanilang punerarya. Nagbibilang na ng punerarya nila. Hallelujah. Sino dito pag walang-wala na? Naku, katapusan ko na to. Totoo, hindi. Yan ang isang sintoma ng wala ka nang magawa. Yan ang isang sintoma na wala na ang taas na ng bilihin. Ang dami mo ng takot. Ang dami mo ng anxiety. Ano ang gagawin mo? Ano ang pagkakaiba sa nangyayari sa balong ito? Wala akong pagkakaiba. Walang pagkakaiba. Kung walang pagkakaiba sa iba't ibang mukha ng sitwasyon sa buhay, you need to diagnose yourself. You need to go large. Pag sinabing go large, kailangan mo lumago. Kailangan mong ma-modify ang sarili mo, ma-upgrade ang iyong pagkataong panloob. Kailangan maporma ang dapat maporma sa buhay mo. You need to be ready to be stretched, to be strengthened. Kailangan ma-stretch ka. Sa stretching, walang masarap. Sa stretching, wala pong maganda dyan. Lahat ng stretching, puro masakit. Tama, mali. Dahil uunatin ang lahat ng dapat unatin. Sabi mo sa iyong katabi, kaya magpaunat ka na. Hindi paunat ng buhok. Okay po ba? Kahit anong unat ng buhok mo, hindi naman tuwid ang ugali mo, wala din. Okay po ba? Ay, nako. Hallelujah. Kung ang buhok mo na unat, kulot pa rin ang iyong ugali. Diyos ko, ang hirap mo, wavy. Alam mo ba yung kulot? Wavy. Saan ka makakita ng alo na straight? O wala, di ba? O, ngayon mo naintindihan ano ang wavy. Pabago-bago maganda ngayon. Mamaya ano? O, mainit na naman. Hindi mo matimpla. Ano ba tong asawa ko?
Hallelujah. Kaya maraming kanta si Freddy Aguilar. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Ako na naman. If you are not ready to go beyond, yan na naman ang problema. If you are not ready to go beyond, itong babaeng mag-ina na to, sila, di nila alam anong gagawin nila. Ito na, itong huling harina natin, ito yung huling pagkain natin, atin na tong, ito na yon. Wala na, tapos. Palagay mo, kung ikaw ang nasa lugar ng widow na to na mag-ina, ang gagawin mo? Ha? Sige nga. Kung ikaw lang mag-isa, wala hong lingkod na darating sa buhay mo, maniwala ka. Walang ganito, walang tagabalansi sa'yo, walang gawaing ganito, walang opsyon na ikaw ay parang makarinig man lang ng ibang pananaw, wala man lamang makita ka na ibang pananaw, at tumututok ka lang sa sarili mong perspective, ano nang hitsura ng buhay mo? Hello? Handa ba kayo sa message na to? Ito ay 30 minutes and 3 hours. Sanay ba? Hallelujah. Pero hindi ko patatagalin. Hindi ko to tatagalin hanggang bukas lang naman. Okay. There is another vessel. So, tingnan mo, the vessel were full that she said to her son. Diba? Ito, puno na. Bring me another. Sabi ng lingkod ng Diyos. Sabi ng nanay, bring me another. And said to her, there is not another. So, the widow, whose life is falling apart and has questioned where to turn. Yun. Saan tayo? Saan tayo pipihit? Saan papaling? Papaling sa politiko? Papaling sa politician? Papaling kanino? Kapag ang buhay mo ay palundo na, when life falls apart, I tell you, turn to God. Turn to God. Buti na lang may church. Yung church na tugma ang iyong mensahe ng panahon. Dahil hindi lahat ang bisikleta ay normal. Balang araw, panahon na rin ngayon na mag-AI na. Di mo na rin malaman kung gaano ka kaganda. Kasi pinaganda ka ng AI. Nung pinaganda ka ng AI, namatay ka, na hindi ka nakilala ni Lord. Ay, sorry, ikaw pala yun. Paging mga mukha mo. Alayo ng original. Kasi yung kunwari ang nakarating. Yung original na iwan. Diyos, Ginoo ko. Dapat ako doon na. Hindi. Alam nyo, gusto ko lang kayo matawa para na huwag naman kayo seryoso lahat. Kasi napakaseryoso nyo lang, nakaganyan kayo lahat. Oh. Nakatingin pa naman kayo sa akin. Para namang medyo masaya naman tayong lahat, di ba? Masayang tinutugma ni Lord. So, when life falls apart, turn to God. Wala nang ibang gagawin. Kasi kapag ang buhay mo, kung ito ay nagkalasog-lasog man ng mga pangyayari na di mo maintindihan, maraming mga pangyayari na di mo maunawaan, nangyari na lang kusa na di mo naman sinasadya. Ito, pangyayari sa mag-inang to, talaga naman hindi naman silang may gusto. Hallelujah. Believe me, kung walang Diyos na nanghimasok, saan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Diba? Alam nyo ba yung kantang yon? Alam mo, ang simula yan, naglalaro sa hangin ang buhay ko. Di alam kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos sa mundong ito, sabay sa agos.
Meron niyang kanta sa mundo. Alam mo yung kanta sa mundo? Gusto niyo marinig? Gusto niyo marinig? Ayaw niyo. Gusto niyo marinig? Gusto. Malayo ang tingin. Mata na may naduduli. Sabi ko pa sa kanya, no? Kasi when life fall apart, ano ang iyong gagawin? Hindi mo sinadya ang pangyayari. Kaya ko pinag-usapan dito, go large and go beyond. Alam mo, inihingi ni Pastor Walter, anong message mo, Pastor? Tay, anong message mo? Teka muna. Pinagninilayan ko pa. Alam mo ba, ang gumawa ng magdilay, di madali. Amen po ba? Kasi kung hindi mo kapain, ano bang pintig at pulso ni Lord na mensahe niya? Mahirap po talaga. Amen po ba? So, kailangan nating maunawaan, itong widow na to was desperate. Bankrupt. Alam niyo po ba, bangkarote na ang widow na to. Sabi niya, bantayan mo itong widow na to, totoo naman siya. She was honest. She came to Elisha and she simply told the truth. She faced imminent slavery due to death. Walang katulad na pangkaalipin bunga ng pagkautang. Hindi siya ang may gawa ng utang na yan. Utang ng asawa niya yun. Alam niyo po ba, siya po ang umani ng utang. Okay po ba to? So, ito'y bangkarote na ho. Hindi na po alam anong gagawin. Hindi na po alam paano i-define ang sarili. Paano, ikaw, dumating ka ba sa ganon na hindi mo alam anong pihit ang gusto mong pihit? Dumating ka na ba sa ganon? Hallelujah, nagmahal ka pero hindi ka mahal ng mahal mo. Nangyari na ba sa iyo yan? Okay po ba yon? Tingin lang kay sa akin, mas gwapo ako sa kanila. Tingin lang kay sa akin. Now, ngayon si Prophet Elisha nagtanong sa babae na balo. Nagtanong, what do you have in your hand? Now, pakinggan niyo itong mabuti. Much as God wanted to bless you. Alam mo, ang Diyos gusto kang pagpalain. Pero ang Diyos, meron pong hinahanap sa iyo. Ano ang nasa kamay mo? Kasi ang problemang natural, malulutas sa paraang natural, at ang problemang spiritual, malulutas sa paraang spiritual. You need to go large in the natural so that you can go beyond. You need to grow large. You need to go large. You need to be enlarged. As David said, I will run to your commandments and you shall enlarge my spirit. You shall enlarge my heart. I will run to your commandments and you shall enlarge my heart. You shall enlarge. Enlargement ay talagang badly needed. Kailangan po talaga yung ating paglago. Dahil pag hindi tayo lumago, hindi po natin maintindihan ang mga bagay na malalalim. Okay po ba? Kaya pag may malalim akong masabi, taas lang kayo ng kamay. Halimbawa, malalim, bangin, malalim yon. Balon, malalim yon. Oo, huwag na yung mabigat. Ikaw talaga. So si Prophet Elisha, ask her, what do you have in your hand? Now ngayon, tanongin mo sarili mo. Nagsisimba ka dito. Nagsisimba ka. Dito, alam kong hindi aksidente, ba't nandito ka ngayon? Hindi yan aksidente. Kaulooban ng Diyos, there is no such thing coincidence. Lahat ay nangyari because of the purpose of God. Lahat ng pangyayari because of His purpose. May purpose ang Diyos, ba't ka nandito? Di ba? Kanina may lakad ka sana, di ba?
Pero sabi mo, magsisimba muna ako doon sa hub. Oo, bago yung lakad ko. Purihin ang Diyos kasi nandito ka. Amen? Purihin ang Diyos, nandito ka. O ngayon, dahil nandito ka, are you ready? Ready ka na ba? Oo, tinatanong ka, ano ba yung nasa sayo? Akala mo si Lord ibibless ka lang? No, hinahanapan ka rin. Ano ba yung nasa sayo? O, diba? So, ang widow, nag-obey lang naman siya nung lumapit siya kay Elisha. Nung lumapit siya kay Elisha, what do you have in your hand? The widow obey. Diba? What do you have in your hand? Empty jar. Jar of oil pala. Sabi niya, jar of oil. Ang meron sa kanya, jar of oil. Sabi ng Diyos sabi ni Elisha sa widow, ano yung meron ka? Ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Elisha sa kanya, kung ano yung meron ka, give it to me. Ibigay mo. Alam niyo po ba? At yung araw na yon, nung oras na yon, ay talaga namang dumaan sa process yung widow. Nung binigay niya, okay, yung kanyang nasa kamay, na nasa kanya jar of oil, ibinigay niya yon. Alam niyo po ba? Ano nangyari sa pagsunod niya? She acted in faith, trusting God's process. Kasi wala na sila. Ngayon, ibibigay niya. Ngayon, yung jar of oil na yon ay talaga naman, pinahanap pa siya ng maraming jar na empty. Anong ginawa ng Diyos sa kanya sa pamagitan ng sinabi ni Elisha? Alam niyo po ba, hindi po nagkamali si Lord sa buhay para tugunin ang pangangailangan ng widow. Bakit? Sapagkat yung jar of oil ay talaga namang hindi natapos kasi huli na nila yun eh. At yung mag-ina, mamamatay na lang sila. Pero nung oras na yon, sige, gawin mo na natin ang dapat gawin. Ano yung meron sa'yo? Kaya nga, kung makikita nyo po, kung ano yung meron sa'yo, pag yun ang inilagay mo, sinunod mo, ay maniwala ka. Maniwala ka, the woman did as she was told by Elisha. The woman did. Ano ang practical advice? No? Sabi ni Elisha, sa babae, okay, sabi ng babae, manghiram ka pa ng mga empty na jar. O, di ba? Shut the door. Start pouring. Isara ang pinto. Talaga naman yung advice ni Elisha, isara ang pinto. Doon ka kasi hindi magluluwat. Ang oil ng Diyos na ibubuo sa iyo ay walang katapusan hanggang merong sisidlan. Again, walang katapusan hanggang merong kaya ano nangyari? Naging victorious yung pagtitiwala ng widow na ito. Naging victorious ang pagtitiwala ng widow. The widow trusted the prophet. Kaya naging victorious ang widow na ito. Hindi kinulang ng oil talaga. At alam niyo po, sabi doon na Elisha advice was simple to use her available resources. Tanungin ko kayo, ano bang available na resources na may ipapagamit mo kay Lord? Kasi sabi rito, habang meron kang available resources, habang meron kang, ano ba yung mga spiritual jar na meron ka? Ano ang spiritual jar? Wala ka na makikitang jar ngayon na nandiyan dyan. Meron kang makikitang banga dyan sa tindahan. Pagawaan ng pagawaan ng mga banga dyan, mga clay. Pero sa panahon na ito, ibang banga to. Spiritual na banga. Sa palagay nyo, sabi ng Deuteronomy chapter 16, di ba? Di kayo pupunta sa gawain ng Lord na empty-handed. Huwag kayong pupunta sa gawain ng Lord na empty-handed. Hindi kayo pupunta sa gawain ng Lord na empty-handed. So, ibig sabihin, yung resources mo ay available para sa Kanya. Ang unang resources mo, gaya ng sinabi ni Pastor Ruben kanina, ay time.
talent. Di ba? Yung time and talent. Kung paano mo yan ibinigay kay Lord. Paano mo yung resources na yan. Akala mo ba na ang spiritual jar mo, yung time mo. Time mo sa pag-Bible study. Time mo saan? Paglalaan ng mga bagay sa Panginoon. Time mo sa pag-aaral. Time mo sa pag-i-exercise. Kasi spirit, soul, and body din yan eh. Time mo, hindi puro puyat. Hindi puro magkulong sa kwarto. Tapos paglabas mo sa kwarto, para kang tuliro. Diba? I celebrate alone. Hindi ganun. Alam mo ba, minsan, parang ikaw na lang at ang mundo. Me and the world. Parang ang mundo mo, iyon lang. Huwag kang papayag. You need to go large and you need to go beyond. Kailangan yung spiritual jar mo. Ano bang spiritual jar mo? Talent mo. Marunong kang kumanta. Hallelujah. Tuwan-tuwa nga ako sa mga kumakanta kanina. Hallelujah. Tama na sana yung tono. Pumunta pa sa Marikina. Alam mo mga anak, okay lang naman din yung pag nag-umpisa. Diba? Kanina yung tugtog, nandito sa Bacoor. Pagdating sa gitna, pumunta na sa Quiapo. Pero okay lang yung sa umpisa. Nakakatuwa kasi sila talaga naman. Talaga naman. Kasi matagal akong musician, matagal akong manganganta. Alam mo kanina, kaya umuna na ako doon sa kantang, habang may, kasi alam kong kakapusin talaga, umpisa na naman. Alam mo, nung paggitna na, inibig mo ako. Oy, wag ka, si Pastor Mayet. Maniwala ka, pag kumanta yon, may tunog pa ang takip ng kaldero. Pag ginanyan mo yung takip ng kaldero, ting! May matining. Pakantahin mo yon, mababackslide ka. Talagang mapupunta ka talaga sa Amerika, ang layo. Malapit pa yung Quiapo, anak, sobrang malapit pa kayo sa tono. Pero ngayon, nagulat ako, sobrang ganda ng boses. Natuto talaga. Ay, grabe. Napapag-aralan lahat. Ano ba yung resources mo na available na pwede mong mapaganda? Alam mo, yung mga dito, may mga, di nyo alam, nahiya lang siguro kayo magpagamit. Isa to sa resources, pinagamit nyo tong lugar. Hallelujah, ito ang spiritual jar. Di ko ma-imagine libo-libong tao dudumugin ang lugar na to. Hindi to magkakasya. Hallelujah. Mag-i-extend ito doon. Office na lang to isang araw. At meron tong hanggang second floor. Diba? Ilang buhay ang maaayos, mabubuo, masisino, makakakita ng pangarap. Isang widow na walang alam paano silang mag-ina maligtas. To use her available resources. Ano ang resources na meron ka? Kaya now it came to pass when the vessel were full that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. Wala nang vessel. So the oil stopped. Mark that word, the oil ceased. When there was no longer an empty vessel, the oil stopped flowing. Makinig kayong mabuti. Alam mo ba, hindi problema ang Diyos. Ang problema ay tayo na tumigil magpagamit. Ulitin ko. Kailan tumigil ang oil dumaloy? Nung wala nang sisidlan. Alam mo, hanggat merong taong magpapagamit, hindi titigil na bababa si Lord. Palakpakan natin ang Panginoon.
Hanggang may buhay na resources dito. Hanggang may magpagamit na buhay. Life is better than food and the body is better than clothing. Hindi lang ang resources ay clothing. Hindi lang ang resources ay food. Hindi lang ang mga bagay na spiritual jar ay food and clothing. Hindi lang po yung bagay na yon. Ang pinakamahalaga, yung buhay mo ang siyang gagamitin. Habang merong paglalagyan at kalalagyan at kapupunuan at habang merong available na puso, andoon ang Diyos. You have to go large. You allow God to enlarge your heart so that you can understand supernatural things, so that you can understand how to flow, how to drive doon sa modified na bike na yon. Yung normal talaga makakagalaw ka. Paano kung binago yon? Paano kung AI na ngayon? Sige, tell me. Kung walang revelation ng Diyos sa'yo, saan ka lulugar sa mundong iniba at kinalibrate ang sistema? Saan ka lulugar? Alam mo ba, nung panahon ni Elisha, mga panahon na yon, maging nung panahon sa Saripta, maging nung panahon ni Elijah, at panahon naman ngayon ni Elisha, at magugulat ka, itong mga pangyayaring ito, ang panahon pabago ng pabago. Sabi ng Daniel chapter 12, tatalino ang tao habang tumatalino ang tao, pasama ng pasama. Ang knowledge mag-increase, pero ang tao naman pasama ng pasama. Now, ngayon, pag hindi ka ready na magpa-upgrade, kailangan mo maging ready na magpa-stretch. Huwag kang laging bitter. Pag dinidisiplina ka, huwag ka laging magsasabing, ako na naman ang nakikita. Ako na naman. Hindi nyo lang alam kung paanong pinitpit ang mag-asawang yan. Hallelujah. Di madaling pitpitin mga yan. May pinag-aralan yan eh. Si Pastor Ruben, di madaling utusang magbunot yan. Lahat nagdaan sa proseso. Yung process of sanctification, kailangan kang mamatay sa sarili para mabuhay ka sa Diyos. You have to go large so that you can go beyond. Kung walang Elisha, ano ang itsura ng balo na yun? Anong itsura ng mag-inang yun? Maniwala ka, ang mundo ay titigil yan, pero ang Diyos kahit kailanman ay mananatili magpakailanman. Amen po ba? Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Kailan tumigil ang oil? Nung wala nang masidlan. Ang Holy Spirit hindi titigil dito hanggat nandiyan ka. Ang Holy Spirit hindi magkakawa na kumilos hanggang totoo ka sa sarili mo. Wala namang perfect, pero pwede ka maging authentic. Be real you. Maging totoo ka. Hindi naman kailangan maging perfecto ka. Kailangan mo maging totoo lang sa sarili mo. Kasi noong pang-una, alam na ng Diyos, kaya nga minahal tayo ng Diyos noong tayo'y makasalanan pa. Hindi tayo minahal nung matuwid na. Minahal tayo nung makasalanan pa. Kaya hindi po about perfection. This is not about perfection. But this is all about being authentic. Paano ka magiging totoong-totoo kung empty ka? Empty ang buhay mo. Di mo alam anong itsura ng spirit mo. Di mo alam paanong i-define ang bukas mo. Bakit hindi ka ba pwedeng maging totoo na sabihin mong ito ang itsura mo? Habang tinatago mo yan, lalong walang mangyayari sa iyo. Meron din naman, pababa, di paangat. Diba? Wala pong magandang mangyayari sa iyo habang tinatago mo yan. Habang ikaw ay sumusuko sa Diyos. Habang ikaw yung empty vessel na handa na magpa-fill up sa Diyos.
habang ikaw ay handa na magpasakop sa Panginoon. The result of spirit filling, yun yung Acts 1:8, you shall receive power. Yung Ephesians 3:16, the riches of His glory, yun yung darating sa iyo. Ephesians 5:18-21, umawit kayo ng mga himno, mga awiting makalangit, at ikaw ay talagang sasamahan ng Panginoon. Mga Galatians 5:22-23, huwag payagan ang mga makalaman, bagkos hayaan mong magbunga ang buhay mo at mag-enjoy sa bunga ng Espiritu Santo. Oh, hallelujah. The flow of the Holy Spirit will resume when there is an empty vessel available to be filled. Habang nandiyan ka, habang may umuupo dyan sa upuan na yan, pero wag naman kayong pumayag na tagalinis lang kayo ng alikabok sa upuan na yan. Hello? Ibig kong sabihin, hindi ka pinaupo dyan na walang mangyayari sa buhay mo. Ang ibig kong sabihin, hindi papayag si Lord na uupo ka dyan na hindi ka niya mapakinabangan. Oh, hallelujah. When the flow of the Holy Spirit will resume, the flow of the Holy Spirit will resume when there is an empty vessel. Di po matatapos ang kanyang daloy ng kanyang oil. Pag sinabing oil, ito yung oil ng anointing. Ito yung oil na pinahid kay David bilang king. Ito yung oil of power. Ito yung oil that could give you enough ability to prosper. Ito yung oil na bibigyan ka ng life ni Lord para ikaw ay kanyang magamit in a maximum capacity. Yan po ang oil. Kaya kailangan mo ng oil sa Panginoon. Kailangan mo ng oil para masindihan ang buhay mong pipisag-pisag. Kailangan mo ng oil habang ikaw ay ready, habang ikaw ay isang vessel that ready to be filled up. To be filled up. Maniwala ka sa akin, available lagi ang Diyos. Available si Kristo Jesus na ikaw ay abutin. Diba? Because words flowing with life. Our lives preach Christ, our words confirm it. Alam mo, yung buhay mo palang, makita ka pala ng biyanan mo, mensahe ka na. Amen po ba? Hindi lalo na kung magsalita ka. Amen po ba? Yung buhay mo, makita lang ng asawa mo, mensahe na. Oh, hallelujah. Ano kaya mensahe ng asawa mo pag nakita ka? Ayusin mo naman yung pantalon mo. Alam mo, gusto nyo ng kwento? Mga chismosa kayo, ha? Okay. Alam mo tong si Pastora, pag tumayo ako dito, lagi yung doon na yan sa dulo banda. Sasabi niya yung, Papa, ganyan o. Ang ibig sabihin gitna, o di kaya yung paa ko ituwid. Minsan, wala na akong magawa kung paano ituwid. Sabi ko, Mami, ano pang gagawin ko dyan? Yan na yan. Pero mayroon pa rin siyang paraan. Utuwid ka na lang ng ganyan. Naku, ang hirap din. Lahat ng mga gagawin niya, ang hirap. Pero kailangan mag-ayos. Pero makiulat kayo na nag-ayos naman ako ngayon, di ba? Alataw, kasi naalala ko lagi yung salita niya. Tingnan mo to, words flowing with life. Hanggat nagtitira ka, naniniwala ka sa mga taong nagsasalita sa'yo, maayos ka. Amen po ba? Masisinop ka. Maglalagay ka lang ng lugar kasi ikaw yung masasabing spiritual jar na ready to be filled up. Oh, grabe to. Ikaw yung parang sisidlan na handa kang punuin ni Lord. Hanggat mayroon kang isinasaalang-alang na pinaniniwalaan
na mga nagsasalita sa buhay mo, maliwanag sigurado ang bukas mo. Maliwanag sigurado ang bukas mo. Amen. Sabi mo sa kanta, anong kanta natin? May bukas pa sa iyo. Oh, may opposite niyan. Alam mo opposite? And now, the end is near. Because ano yung dulo? I did it. Kaya nga kailangan mong may magsalita sa'yo. Hanggang may pinapayagan ka na magsalita sa buhay mo, ay nako, hallelujah. Isang araw buhay mo minsahero na. Di ba? Di lalo tinaw si Mami lakas-lakas. Oh, Mami, lakas-lakas. Kamakailan lang. Kala ko nung nasa ospital, di pa ako makilala. Kilala pa rin. Di ngayon, Mami, nakilala mo ba ako? Oo naman! Oh, magaling ka na. Magaling talaga si Mami. Galing ni Mami. Di ba? Grabe talaga. Pag si Lord talaga gumalaw, nako. Amen po ba? Ay, nako. May extension, ibang klase na ni Mami ngayon, kay Lord na. O, tawad ni Mami, o. Ala! Nagkikita mo na sa gawain, ano? Sabi ko dati, saan si Mami? Nasa office niya. Nasa office niya. Lakas ng tawa ni Mami. Eh, ngayon, ay, nako, saya ko. Mami, ganyan, hallelujah. Hallelujah. Okay, another example. Thank you very much sa buhay mo, Mami. Now, another example. The boy with 5 loaves and 2 fishes. Di ba? Nung bago pumunta sa Capernaum si Jesus, no? Alam mo, bago sila tumawid doon sa Capernaum. Di ba, bago sila umalis, doon sa, di makayanan ni Jesus, na di niya makayanan na iwanan yung mga tao na wala pong makain. Di kaya niyang iwanan ng mga tao na empty ang kanilang tiyan. Kaya nagtanong si Jesus sa mga alagad niya, ano bang meron sa atin dito? Ang sabi nila, mayroon tayong 5 tinapay at 2 isda. Alam mo ba, yung 5 tinapay at 2 isda, sinong may hawak? Bata. Ang tanong, ang nature ng bata, mapagbigay o maramot? Oh, maramot, di ba? Ang bata, makasarili, di ba? Talagang, yung oras na yon, alam nyo po ba, maaaring wala ng pagkain sa paligid na yon, pero yung bata lang ang merong tinapay, ang bata lang ang merong isda. Alam nyo po ba, anong ginawa ng bata? Sinurrender. Sinuko. Ibinigay yung 5 tinapay at 2 isda upang mapakain ang 5,000. Now, ano ngayon ang natural na kaisipan? Ano ang natural? Yan ba? 2 isda? 5 tinapay? Ewan ko lang kung hindi masisira ulo mo paano i-interpret pakainin ang 5,000. Pero alam mo ang principle, you need to go large for you to go beyond. You need to do something for it. And numbers of grace na Lord na kailangan nating makita, God multiplies what is surrendered, not what is stored. Anong ginawa ng bata? Ibinigay. Ano ang ginawa ng bata? Isuko lang. Anong ginawa ng bata? Ibigay lang. Ang mga alagad nagtatanong. Ang mga alagad, paano natin mapakain to? Alam nyo po, ang gagawin mo lang, hindi mo trabaho ang mag-multiply. Ang iyong gawain na magagawa ay magsuko lang. Ang gagawin lang natin, magsuko lang. Kasi hindi yung iyong inimbak,
Hindi yung iyong tinago, kundi kung ano yung iyong binitawan. Yun ang dumadami. Alam mo ba, maraming nagtanong sa akin, paano ko nga ba naman talaga binuhay ang aking mga anak? Paano ko nga pala talaga? Biro mo, yung mga mag-asawa, isa lang ang anak, na problema na eh. Totoo, hindi. Buo pa yon. Buo pa yon. Alam mo, ako, di ko rin lubos maisip paano nga naman. Kasi yung challenge ng biyanan ko, na babae, anong ipapakain mo sa anak ko, Bible? Kasi, nung ako'y namanhikan, biro mo, hinirap ako sa Sinadrin. Talaga namang Sinadrin yon. Talagang tanong. At ang pinakahuling tanong, anong ipapakain mo sa anak ko, Bible? At yung tatay, kasi itong si Pastora May, ay father's girl yan eh. Alam mo, sabi ba naman, anak, wala naman kang ginusto na di ko binigay. Pero itong oras na ito, hindi talaga kita maibibigay sa taong yan. Hindi. Kasasabi ko lang. Hallelujah. Mahal, ano ba itatayo? Ano ipupurma ko? Purma na to, ito na talaga to. Nanonood si Pastora. So sa madaling sabi, talaga namang, di siyempre, anong masasabi mo dong? Kasi ubos na yung tanong. Eh di ba nakaupo ako sa sofa? Yung sofa nila, ang lambot na, ang baba pa. So ngayon, di siyempre tatayo ako magbigay galang. Kasi tinanong ako, anong masasabi mo dong? Naku, yung kamay ko bumaon. Tapos pagbaon ng kamay ko, hirap na hirap akong tumayo. Sabay sabi ng nanay, oh, Diyos ko, pagtayo pa lang hirap na. Mag-asawa pa kaya? Alam mo ba, ako nakarinig talaga, grabe. Talagang kala mo, malubog ako sa kinauupuan ko. Pero lumubog naman talaga yung kamay ko. Pero I tell you, no, wala lang akong ibang sinagot. Kasi naalala ko, nung tumayo ako, naalala ko talaga yung Word of God sa buhay ko. Ang sabi ng 1 Corinthians 13, love conquers all. Love, pero mga binata, huwag niyong gayahin to, Magkaiba to kasi kinausap ako ni Lord nito. Pag wala talagang kausap ni Lord, emosyon lang yan. Naku, mali. Ay, naku, kaya huwag talaga gayahin. Love conquers all. Tama naman din yung word. Ang ibig ko sabihin, yung papasok ka sa relationship na hindi mo tiningnan, na hindi galing sa Lord, naku, huwag talaga. Pambira talaga yung binigay ni Lord sa akin. So sa madaling sabi, ang ginawa ko lang po, sabi ko lang, nung tinanong ako, anong masasabi mo? Alam mo, ang sagot ko, mahal ko po ang anak niyo. Sa palagay niyo, anong karugtong? Tahimik kayo, no? Parang sila din, sobrang tahimik. Hinihintay ang kasunod. Pero alam mo ang sagot ko, period. Naku, umiyak yung nanay. Umiyak talaga sa awa sa anak niya. Dahil ang tingin niya, ano ng hitsura, nakatapos na yung anak niya. Nakatapos, tapos mapupunta lang sa discounted. Mapupunta lang. Naku, Diyos ko talaga. Ako naintindihan ko yun. Naunawaan ko talaga yun. Di ba? Naunawaan ko yun. Kasi yung boyfriend noon, accountant sa bangko. Tapos napunta sa akin yung si Pastor May discounted. Yung boyfriend noon, may inihanda na ng bahay sa village. Kasi magpapakasal na sila daw.
Alam mo, ako naman, meron naman akong bahay sa village ng village. Squatter. Tapos, yung kanyang boyfriend di sasakyan. Ako naman di saklay. Yung boyfriend niya, 3 years na sila. Ako, 3 months lang. Kaya ang talagang langit at lupa ang aking... Pero ako ang panalo, ha? Ako panalo. Ako panalo. Alam mo ba, isinuko ko kasi sa Diyos yun. Sa Diyos ko sinuko yun. Sabi pa nga ng doktor, hindi daw ako magkaanak. Alam mo, sabi ko sa doktor, Dok, tama ka talaga. Hindi ako manganganak. Kasi ang manganganak talaga ay ang misis ko. Totoo naman, nagkaapat. Lalaki, babae, lalaki, babae. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang gusto kong tumbukin, kung mayroong signal at kompas si Lord, kung ano yung pagpapalain ni Lord ay ang iyong sinuko sa Diyos. Yung pagsuko ang pinaka-the best na salita dito. Hanggat hindi mo isusuko yan, hindi po dadami yan. Hindi po maging mabunga yan. Pero pag isinuko mo yan, doon mag-uumpisa ang mabungang buhay. Gusto mo magbunga ang buhay mo, isuko mo ang buhay mo. Regardless, doon sa natural, ito ang natural ko, natural na to. Pero anong ginawa ni Lord? Nung ako'y naunawaan ko ang mga bagay na di nakikita, talagang dinala ako doon sa mga supernatural. Kung ang bike, nagawa niya nung ma-modified, nagawa niyang i-drive, natutunan niya nung i-practice niya. Pero nahalata mo ba nang bumalik siya sa normal, di na rin makabalik? Ha? Alam mo ba, kapag sanay ka na sa presensya ng Diyos, mawawalan ka na ng appetite sa normal na mundo. Mawawalan ka na ng appetite sa gawain ng mundo. Pag nagbago ka talaga, aalisin ng Diyos yung appetite mo sa makamundo. Kasi uumpisahan ni Jesus ang buhay mo na ikaw ay maging Kanya at siya naman ay maging iyo. Amen po ba? Kaya sabi ng Isaiah 43, I created you and called you by your name. Sabi ni Jesus, and you are mine. Amen? So ngayong hapon, ngayong umaga, ngayong tanghali na, ito yung time na isuko mo yung sarili mo. Wala pong magsasabi sa inyan kundi ikaw. Buksan mo ang iyong puso, tanggapin mo ang Panginoon. Kasi kung ano lang talaga ang isinuko mo, yun lang po ang magbubunga. Pag isinuko mo ang buhay mo, mag-uumpisa ang Diyos na magbunga sa iyo. Ako nang gigitaran.